Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito po si Simply Talkies Vlog, no? Pansamantala tayong nandito sa loob ng ating sasakyan. So muli tayo magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa, no? At ito nga po ang ating pag-usapan, yung napipinto na naman na pagsusumite ng impeachment cases sa opisina ni Speaker. No, biruin nyo, no? Isang buwan na simula nung sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco Jr. na isusumite niya yung verified impeachment complaint na 3 after na ma-certify, ma-verify ng mga House lawyers yon. That was January, first week of January. Nagsalita siya January 10. Sabi niya, mag-aantay siya hanggang January 16 para dun sa port impeachment. At after that, kung walang darating na port impeachment, come January 16, ipo-forward niya sa opisina ni Speaker. And the Speaker has 10 days to verify it, whether kung walang makuwang 103 na susuporta 1/3 vote ng congressman para automatic isubmit sa Senado, ipupunta po yan ng Speaker sa ano bang tawag doon? Justice, yung House rules nila. Ipupunta po nila doon parang sa Justice Department nila para sertipikahan yung pag-aralan kung may mga probable cause, and after that, sila po ay maghihiring, magdidebate na sa plenary. Kasi walang 103 votes o 1/3 votes nung total congressman na sumuporta. Ganun po yung House rules. Kaso, si Reginald Velasco, itinengga po Itinengga sa kanyang opisina sa dahilan daw po na hindi naman totoo na mayroong port impeachment. Ugong-ugong. Lumabas po yan no? Sinabi niya, na i-vlog po natin yan, na sinabi niya, kulang daw po sa suporta. 6 lang ang sumuporta ng mga congressman. At pangalawa, wala na daw pong oras. Kasi I believe, correct nyo ako kung nagkakamali ako, hanggang February 15 na lang ang 19th Congress. After that, recess sila, and then andyan na ang campaign period for May 2025 election. So wala na talagang oras sila, no? O, mas uunahin pa ng mga re-electionist na mga congressman ang pangangandidato kaysa gawin ang kanilang mandato. O di ba, pagka selfish lang. Ang taong bayan nais magkaroon ng impeachment trial, no? Pero anong sabi ni Reginald Velasco ngayon? Habang may buhay daw, buhay ang impeachment. Okay, so sinasabi niya within this week daw po, ipo-forward niya ang complaint sa opisina ni Speaker. Yan na naman tayo, Reginald Velasco no? Ano ba talaga? Ha? Ikaw ba ang talagang nagbibinbin yan? Ha? Yan ba yung mandato mo? O sadyang pinoprotektahan mo lang ang mga Duterte? Yun po yung mga katanungan natin You lied before. Nung January. Tapos eto ka na naman, nagbigay ka na naman ng statement. Gagawin mo kaya yan? Ipo-forward mo kaya yan sa opisina ng Speaker? And then the Speaker has only 10 days. Tapos recess na kayo. Anong gagawin niya? Matetenga sa opisina ni Speaker. So the ball is in the hands of the Speaker now. Diba? So ang blame na sa Speaker. O ano ba talaga? O inutusan ka ba ni Speaker? Wag muna. Diba? Nakakapunyeta po mga kababayan, sa totoo lang, no? Kaya itong si Reginald Velasco, ano ka ba? Ha? Para ka ba sa taong bayan? O baka naman para ka sa mga Duterte? Diba? Whether na ma-impeach siya o hindi sa Senado, at least ginampanan nyo, pinalo nyo yung House rules. Kaya nababatikos ka no? Kayo dyan sa House na duwag kayo sa mga Duterte, kasi mamaya biglang bumalik sa power ang Duterte, may repercussions kayo, babalikan kayo. Ganun ba? Ha? Kung hindi mo pala kayang gawin ang trabaho mo, iba na lang.
Quit ka na lang as House Secretary General. Pero mo, bininbin mo, kung hindi pa palaging i-call out ikaw, hindi nyo gagawin? O may nagdidikta sa'yo? Sino nagdidikta sa'yo na wag na yun? Bakit nyo ginagamit yung salita ng Pangulo? Ang sabi ng Pangulo kanya yun Saka executive branch yun. Legislative kayo, di ba, Speaker? What's holding you up? Ang sabi na lang ng iba, di mas maganda na lang sa new Congress. Now, halimbawa lang sa new Congress, may bago ng mga senador, wala nang mga kakampi ng Duterte. Good. Ang tanong kung itatalakay sa Senado, kasi bakit? Pagbalik ng mga yan, malapit na naman ang budget hearing sa mga departamento for 2026. Mind you, nagbabudget hearing sila late August to September yan. Kailangan October, nagbabudget hearing pa sa Senado yan. Baka yun na naman ang dadahilan nila, budget hearing kasi. Kaya wala na namang oras, ganon. So bininbin nyo lang ng bininbin. Baka sabi nyo, next year na, 2026 na lang. Pagpasok naman ng 2026, naku, ang daming dapat pag-usapan, wag na yan. O diba? So nawala na yung mandato ninyo. Wala bang impeachment na nakasulat sa Article 11 ng ating konstitusyon? Diba? Patumpik-tumpik kayo. Dapat nung December nyo pa yan sineterpik Diba? Bago kayo mag-recess para sinubmit mo kay Speaker sa opisina ni Speaker, o pagdating ng January, pinasok na ni Speaker sa plenary. Even though na walang makuwang 103, dapat pinunta nyo na sa justice, di ba? Kaya Reginald Velasco, ikaw nasa microscope ka. Nagbitaw ka ng salita. Sabi mo, ipo-forward mo yan sa opisina ni Speaker within this week. Ang tanong, kailan maa-aksyonan? Sigurado na ba sa 20th Congress? Ang 20th Congress hanggang June, until May, tama ba? O June, yung June 30, 2028. Yun Yun ang next Congress magiging 21st every 3 years na may mga election na darating Di ba? Now, ano naman ang sabi ng Malacanang diyan through E.S. Bersamin kung sakaling ang mag-progress yung impeachment trial na yan? Sabi ng Pangulo, hindi makikialam ang palasyo. We are respecting the separation of powers. Kasi, diba, co-equal branch of government kayo. So, wala kaming pakialam sa decision nyo, sa gawain ninyo, which is correct. Kasi itong mga congressman na ito, tinitake lang nila yung sinabi ng Pangulo. Sa Pangulo yung bakit? Member ba ng Kongreso ang Pangulo? Diba? May sarili kayong mandato May nag-file na ng impeachment. Why not take it up? Diba? O sabi ni Bersamin, wala kaming pakialam dyan. We respect their mandate. Yung trabaho nila. Which is good. Tama lang yan. Kaya wala nang masasabi sila Castro, yung mga progressive group na hinahadlangan ng Pangulo o ang Pangulo ang dahilan kaya ayaw i-take up ng Kongreso ang impeachment. Wala na kayong masasabi. It is an official statement through E.S. Bersamin that the palace will not hinder, hindi makikialam dyan sa impeachment trial na yan. So, kung meron pang aalma ng mga progressive group, kayo ang may problema. Diba? Basahin nyo na lang yung sinabi ni E.S. Bersamin. Ang tanong, kailan? Kailan magkakaroon ng impeachment trial? Nandyan na Kailan sisimulan yan? Diba? Dahil si Sara Duterte, kating-kati na rin yata na magpaliwanag na ilalabas niya siguro si Mary Grace Piatos. Sasabihin niya kung saan niya nilagay yung mga confidential funds niya. Diba? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.